Ang simula ng kwento ay isang binatang si Takemichi Hanagaki. Isang 26 anyos na lalaki na pakiramdam niya ay wala siyang narating sa buhay. Isang araw, habang siya ay nanonood ng balita sa television, ay nalaman niya na ang dati niyang nobya noong middle school na si Hinata Tachibana, pati ang kapatid nito, ay namatay na dahil sa kaguluhan na kinasangkutan ng Tokyo Manjike Gang o tinatawag na Toman. Isang delinkwenteng grupo. Nagulat ito sa balita kaya't habang nasa trabaho, ay yun lamang ang kanyang iniisip. Pag-out niya sa trabaho, ay bigla siyang ginulat ng mga delinkwenteng mga bata sa daan. Tinakot ito at ginesgasan ng barya ang tabi nilang sasakyan para sa iya'y pagbintangan. Nang dumating na ang may-ari ay bigla siyang pinagbintangan kaya't tumakbo ito agad. Habang nasa istasyon ng tren, iniisip niya ang mga nangyari sa kanya ng araw na yon. Nang bigla siyang naitulak sa riles at akala niya ay mamamatay na siya. Ngunit sa halip na mamatay, bigla siyang napunta sa nakaraan, 12 taon bago ang kasalukuyan. Noong middle school pa siya dahil bago siya masagasaan, ay nasa isip niya lamang ay si Hinata. Doon niya nakitang muli ang mga kaibigan niya. Sila ay delinkwenteng mga binata ng panahon na iyon. Iniisip niya kung anong nangyari sa kanya ngunit nabalik siya sa nakaraan. At habang magkakasama sila, ay nagplano ang mga kaibigan nitong susugurin nila ang junior na nabangga nila nung nakaraan. Ngunit ang humarap sa kanila ay ang mga seniors ng mga ta, at sinimulan silang bugbugin, na siyang gumising sa diwa ni Hanagaki na ito ang pagkakataon niyang baguhin ang nakaraan para mailigtas si Hinata sa hinaharap. At nakilala rin niya ang kapatid ni Hinata na si Noto kung saan binubuli ito na agad niligtas niya. At sinabi niya rito ang mangyayari sa hinaharap kaya't sinabihan ito na protektahan ang kanyang ate sa minutes mong eksaktong petsa kung kailan namatay si Hinata. Dahil dito, nagbago ang takbo ng pangyayari at nagkaroon si Hanagaki ng paraan para maglakbay pabalik-balik sa oras sa pamamagitan ng pakikipagkamay kay Noto na siyang nagpakilala pagkagising ni Hanagaki sa hospital. Isa na tong ganap na police officer ngayon. At hinawakan ng kaso ngayon ng Tokyo Manjike Gang o ang Toman na pumatay sa kanyang ate na si Hinata. Nang ma-discharge sa ospital si Hanagaki, ay nakipagsundo na siya kay Noto para baguhin ang mangyayari sa kasalukuyan. Kailangan niyang ayusin ang nakaraan upang iiwas si Hinata sa mga Toman. Nakipagkamayan muli si Hanagaki kay Noto para bumalik sa nakaraan. Nang makarating doon, ay nasa bakbakan pala siya kung saan pinagpupustahan sila ng Toman para ay laban sa ibang gang. At yun ang tinatawag nilang Fight Club, na araw-araw silang sinasalang sa pilit na laban. At kung sila'y hindi makikipaglaban, ay bubugbugin sila ng mga ito. Nawala naman ng focus si Hanagaki kung saan siya pala ang nakasalang sa laban. Kaya agad itong natalo sa isang suntok lang. Pagkagising niya, ay inutos agad ng senior ng gang na si Himasa na bugbugin ito dahil natalo sila sa postahan. Pagkatapos nilang bugbugin si Hanagaki at paalis na ang grupo ay bigla niyang naalala ang pinagkasunduan nila ni Noto. Na kailangan niyang makilala ang pinaka-leader ng gang na ito. Kaya't pinigilan niya ang mga ito at sinabi niyang kung pwede bang makilala niya ang pinaka-leader ng mga ito na si Sano Manjiro. Ikinagalit naman ito ni Himasa kaya't pinagpapalo niya si Hanagaki ng baseball bat. At sinabing huwag niya muli pang babanggitin ang pangalan ng pinuno. Kinabukasan, nangangamba ang mga kaibigan ni Hanagaki. At magkakaroon na naman ng fight club. At ang pinakamahinang kaibigan niya pa ang sasabak sa laban. Habang pasimula na ang laban, biglang pinigilan ito ni Hanagaki. At sinabing baguhin naman sana ang patakaran. At gawing laban ng leader sa junior. Napatindig ang leader at sinabing wag siyang susubukan. Ngunit nagmatigas si Hanagaki at hinamon niya ito ng one-on-one. Na siyang kinagulat ng lahat ng naroon. Lalo na ang mga tauhan ng senior gang. At nang naglalaban na sila'y, hindi pa rin sumusuko si Hanagaki. Tuloy-tuloy parente sa pagkikipaglaban niya. Kahit hindi na nito kaya pa. At nang magsawa na ang senior ng gang, ay pinapakuha na nito ang baseball bat niya para patayin na si Hanagaki. Si Sendo naman na isa sa mga kaibigan ni Hanagaki, ay agad na naglabas ng patalim para iligtas ito. Ngunit natigilan siya at ang lahat ng naroon. Nang biglang dumating ang kanang kamay ng pinaka-leader ng gang na si Drunken. Binigyang galang nila ang mga ito na siyang kinagulat ni Hanagaki. At sa wakas nakilala niya na ang pinaka-leader ng Tokyo Manjike Gang na si Sanjo Manjiro, na kilala nila sa pangalang Mikey. Lalo siyang nagulat ng akala na sila mismo ang tatapos sa kanya. Ngunit nilapitan siya ni Mikey at sinabing makikipagkaibigan ito sa kanya. Namangha naman ang lahat ng naroon dahil ang isang ordinaryong kasamahan nila ay niyaya ng isang kataas-taasang leader ng gang sa buong Tokyo na maging kaibigan siya. Ang senior naman ng gang na naroon ay ginulpi ni Mikey.
At sinabing tigilan niya ang ganoong laro na makakasira lamang sa reputasyon nila. Kaya't lalong naginhawaan ang mga kaibigan ni Hanagaki. Dahil natigil na ang panggagamit sa kanila ng senior ng gang. Matapos ang kaganapan, at dumating ang gabi, ay hindi pa rin mawala ang pagkamangha ng mga kaibigan ni Hanagaki sa kanya. At patuloy na nagpapasalamat ang mga ito, lalo na ang pinakamatalik na kaibigan na si Sendo. Kinabukasan, ay iniisip ni Hanagaki ang mga susunod na hakbang niya, dahil natapos na ang una niyang misyon na makilala ang leader ng Tokyo Manjika Gang. Nang biglang may naghahanap sa kanya na taga-ibang school, nagulat naman siya at si Mikey ang dumating. Pati si Drunken, agad naman siyang sumunod sa mga ito para hindi na magkagulo. Ngunit biglang lumapit si Hinata sa kanila at sinampal si Mikey, na siyang kinagulat ng lahat. Agad namang hinablot niya si Hanagaki at sinabing hindi siya isasama ng mga ta. Dahil ilang araw na siyang bogbog sarado sa inakalamang sila ang nagpapahirap kay Hanagaki. Pinigilan naman ni Drunken si Hinata na siyang kinagalit ni Hanagaki at sinabi niyang bitawan si Hinata. At wag itong sasaktan kailanman. Namangha si Mikey sa inasal ni Hanagaki. At sinabing din naman siya nananakit ng babae at wala siyang kahit anong gagawing masama para sa minamahal niya. Humingi naman ng tawad si Hinata sa ginawa niya at pinayagan na si Hanagaki na sumama sa kanila. Na siyang ikinatuwa ni Mikey. Habang sila'y nagbebeseklete, tinanong ni Hanagaki kung bakit makikipagkaibigan si Mikey sa kanya. Samantalang simpleng junior high school lamang ito. At hindi nababagay sa mataas na status niya bilang leader ng gang. Sinabi naman ni Mikey na may pagkakatulad daw kasi si Hanagaki sa kuya niya. Matapang, walang kinakatakutan, at padalos-dalos sa mga bagay kahit alam niyang hindi nito kaya. Nahiya naman si Hanagaki sa sagot ni Mikey, na siyang nagpagan ng kanyang loob. Matapos nilang magbeseklete, ay sinabi ni Mikey sa kanya na gusto niya si Hanagaki sa kanyang grupo. Kaya't pag-isipan niya ito ng mabuti saka sila umalis. Kinabukasan, magkasama ang magkasintahan na sina Hinata at Hanagaki. Inuwi siya ni Hinata sa kanilang bahay para turuan ito sa finals. Habang nag-aaral silang dalawa, ay inabot na sila ng gabi. Habang nagkakatitigan, ay nagkaroon ng fireworks, na siyang ikinatuwa ni Hinata. Kaya't niyaya niya si Hanagaki na manood sa rooftop. At habang nanonood, ay biglang nahawakan ni Hanagaki ang kamay ni Naoto na dapat ay kamay ni Hinata. Kaya't nabalik ulit siya sa kasalukuyan. Sa pangalawang time travel ni Hanagaki, pinaliwanag ni Naoto ang kanyang time travel, na parehas lang ang dapat na agwat ng bawat araw 12 years nang nakakaraan. Agad naman na humingi ng impormasyon si Naoto kung anong pagbabagong ginawa ni Hanagaki sa nakaraan. At pinaliwanag niya ang mga ito. Sinabi naman ni Naoto kay Hanagaki, bakit hindi niya na pinatay pa si Mikey para matapos na? Ngunit sinabi ni Hanagaki na hindi ganon kadali. Dahil nakita nito ang ugali ni Mikey na ibang-iba sa kasalukuyang gulo ng gang nila. Agad namang sinabi ni Naoto kung ano ang kanyang plano. Kaya't sinabi ni Hanagaki sa kanya na gusto niyang makita si Mikey. Ngunit hindi iyon madali, dahil ito ay nagtatago, at iba-ibang pangalan ang kanyang ginagamit. Habang sila ay nagbabasa ng mga kaso ng gang na ito, ay biglang nagtanong si Naoto kay Hanagaki, kung sino ang nasa article na kasalukuyang may kaugnayan sa gang nila Mikey. Agad namang nakilala ni Hanagaki na isa ito sa mga kaibigan niya na si Sendo. Doon sila nagpasya na gawing daan si Sendo para makita ni Hanagaki si Mikey. Kaya't hinanap ang dating numero nito sa apartment ni Hanagaki. Agad naman niyang tinawagan ang numero, na siyang sumagot at pinapunta sila sa sikat na bar sa Tokyo. Nang makarating sila sa bar, nakita niya si Sendo na iba na ang itsura neto, at sobra na itong nag-matured. Niyaya siya ni Sendo, na silang dalawa lamang ang pwedeng mag-usap, at pumayag naman si Naoto na maghintay sa kanila. Habang nag-uusap, sinabi ni Sendo na siya ang tumulak sa kanya sa tren, na muntik niyang ikamatay, ngunit niligtas siya ng pulis na kasama niya ngayon. Umiyak naman si Hanagaki, at sinabing hindi niya kayang gawin yun. Ngunit hindi itinanggi ni Sendo. At sinabing alam niya nang nakakabalik siya sa nakaraan para iligtas si Hinata sa pagkamatay niya nitong kasalukuyan. Nagulat si Hanagaki sa nalalaman nito. At sinabi niyang sinadya niya ito dahil hawak siya ng gang ni Kisaki ang namumuno din sa Toman at gusto niya itong makausap para kay Mikey, ngunit sinabi niya din na hindi agad-agad makakausap si Mikey ng ganoong lang. Dahil nag-ibang landas ito nang namatay si Drunken. Kaya't hanggang ngayon hindi siya makawala sa mga ito. At patuloy siyang gumagawa ng illegal para sa kanila. Sinabi naman ni Hanagaki na tumakas na siya.
Ngunit sinabi na lamang nito na hindi na siya makakatakas pa. Kaya gawin nito ang lahat para iligtas ang nakaraan. Na ngayon ay pinapasok niya para mabago ang kasalukuyan. Matapos sabihin ni Sendo ang lahat kay Hanagaki, ay saka ito tumalon sa balcony ng building. Wala namang nagawa si Hanagaki para iligtas pa ang kaibigan. Kaya't humagulgol na lamang ito ng humagulgol. Matapos ang pangyayari na agad inaksyonan ng mga pulis, ay wala pa ring tigil sa pag-iyak si Hinagaki. Kaya't hinikayat ni Naoto itong ipagpatuloy ang misyon. Lalo na at nalamang niyang namatay na pala si Drunken. Na siyang daan niya dapat para makausap din si Mikey. Kaya't kailangan niya nang bumalik sa nakaraan para iligtas si Drunken sa kanyang trahedya. Upang mabago ang takbo ng kwento sa kasalukuyan. Nang makabalik siya sa nakaraan, ay may kasalukuyang problema ang Tokyo Manjikigang o ang Toman. Dahil ang isa sa mga commander ng grupo na si Panji na may pinsang kasapi din sa grupo, ay may nabanggang malaking grupo, ng isa panggang na mas lamang ng 2 henerasyon sa kanila. At ito ang Nevios, binugbog sila ng mga ito, kasama ang kanyang nobya, na siyang minolestya kaya't nakoma ito, at nagpapagaling sa ospital. Nagpa siya naman si Mikey na roams back sa Nevios, na ang commander nito, ay si Osanai upang maipaghigant ang kasapi. Kaya't pinatawag lahat ng miyembro ng gang. Isa na dito si Hanagaki na bagong solto lamang sa grupo. Matapos malaman lahat ni Hanagaki ang nakaraang kaganapan, ay bumalik siya agad sa kasalukuyan, para sabihin kay Naoto ang mangyayari. Kaya't bago pa maganap ang kaguluhan, ay hinanap nila sa kasalukuyan si Osanai na dating commander ng Nevios Gang. Nang mahanap nila ito upang kausapin at alamin ang mangyayaring labanan sa nakaraan upang iligtas si Drunken sa pagkakamatay nito sa laban, ay isa itong carpentero ngayon sa isang gusali. Ibang-iba ang itsura nito na parang balisa sa trabaho kaya't lagi itong pinapagalitan ng amo. Nang makaharap nila siya sa isang cafeteria, ay itinanggi nito na pinapatay niya sa mga tauhan niya si Drunken. Kundi may isang taong nag-utos sa mga ito upang gawin iyon. At bago siya umalis ay sinabi niyang, kung hindi lang namatay si Drunken. Agad namang bumalik sa nakaraan si Hanagaki, dahil wala itong nakuhang magandang sagot kay Osanai. Kaya't nagpa siya siyang pigilan sina Mikey sa laban na kanilang plano. Ngunit tumanggi si Mikey sa alok ni Hanagaki. Agad naman tong nagmakaawa ulit. Ngunit bigla namang siyang inupakan ni Panji na dahilan para pigilan ni Drunken. Habang sila ay nagdediskusyon, biglang dumating ang kanilang mga kalaban. Ang mga Nevios, nakita naman ni Hanagaki si Osanai na nakaraan. Na ibang-iba ang itsura sa kasalukuyan. Agad itong nagsimula ng gulo at naglaban silang dalawa ni Panji. Ngunit nawalan na ng malay si Panji kaya't bumagsak ito kay Mikey. Sinugod naman ni Mikey si Osanai. At isang beses lang na sinipa sa ulo, ay nawala na ito ng malay. Na kung saan nagulat ang lahat ng tauhan ng Nevios. Ngunit agad din tong nagising. At muntik nang saksakin ni Osanai ng basag na bote si Mikey. Ngunit hinarang ni Drunken at sinabing hindi naman tunay na gangster sa inasal niyang halayin at molestyahin ang isang babae. At hamakin ang mga magulang nito. Muli namang nagising si Panji. At sinaksak si Osanai sa likod nito. Na siyang dahilan kaya't nagalit si Drunken sa kanya. Narinig naman nilang may paparating na mga pulis. Na siyang dahilan para magtakbuhan sila. Nagpaiwan naman si Panji at sinabing susuko ito. Pero pinipigilan siya ni Mikey. Ngunit wala na itong nagawa nung hilahin na siya papalayo ni Drunken. At habang patakas sila'y nawalan naman ng malay si Hanagaki kaya't ito'y dinala sa ospital. Nagising sa ospital si Hanagaki. At nabalitaang nag-away si Drunken at Mikey sa nangyari kay Panji. Ngunit tilawnay naging maayos naman ang mga ito dahil kay Hanagaki. Matapos ang lahat, akala ni Hanagaki ay maayos na ang gulo. Kaya't nagpa siya itong ikawalang bahala na ang kaganapan. At sumama sa pag-aaya sa kanya ni Hinata sa festival. Kasama si Drangvakan at ang babaeng nagkakagusto dito. Habang nasa festival, ay biglang umulan. Dahilan para sumilong muna sa kakahuyan sina Hinata at Hanagaki. Bigla namang nakatanggap si Hanagaki ng tawag mula sa kaibigan. At sinabing magkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng Nevios dahil ang pinsan ni Panji ay nakipagsundo sa mga ito para patayin ang kanilang mismong vice captain na si Drunken. Dali-daling hinanap ni Hanagaki si Drunken. Ngunit aksidenteng nakita nito ang ibang kasapi ng gang nila. At doon nakita niya mismo ang gustong pumatay rito. At yun ay ang senior gang nila noon sa Fight Club. Binugbog nila si Hanagaki at iniwan na nakatali sa gitna ng gubat. Agad naman siyang nakita ni Hinata at niligtas ito. Humingi naman ng pasensya si Hinagaki at sinabing wala na siyang kwenta.
Ngunit pinalakas ni Hinata ang loob nito kaya't nagpa siya ulit si Hanagaki na hanapin si Drunken. Sa paghahanap ni Hanagaki, ay nakita niya rin si Mitsuya, na hinahanap rin sina Drunken. Dahil nalaman nito ang plano ng kanilang ibang grupo. Nahanap nila sa bakanting parking lot si Drunken na duguan na ang ulo. Habang nakikipaglaban sa ilang gang ng Nevyas kasama ang pinsan ni Panji nakasapi din nila sa toman at nagtaksil sa kanila. Dahil sa nangyari kay Panji, dumating naman si Mikey para ayusin ang gulo. Ngunit dumating din ang bagong leader ng Nevyas na pumalit kay Osanai at nagplano rin para magkawatek-watek ang gang ng toman. At ito ay si Hanma. Nagdeklara ng laban si Hanma sa Tokyo Manjika. Kaya't dumating ang lahat ng kasapi ng gang. At sila'y nagbakbakan. Si Hanagaki naman ay umiiwas sa laban para protektahan si Drunken upang ayusin ang kasalukuyan. Ngunit di niya peren ito na protektahan sa kalaban. Kaya't nagpa siya na lamang siyang itakbo ito sa ospital para mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit habang hinihintay nila ang ambulansya, ay dumating muli ang mga nagtangka ng buhay ni Drunken. Kaya't walang nagawa si Hanagaki kundi harapin at labanan sila, pinatumba niya ang dating senior ng Fight Club kahit ito'y napuruhan na sa kamay. Roomsback naman ang iba, ngunit dumating ang mga kaibigan ni Hinagaki. Kaya't naitakas niya si Drunken at dinala na sa ospital. Ilang oras ding naghintay ang mga kaibigan ni Drunken sa labas ng operating room. Lalo na si Hinagaki. Paglabas ng doktor sinabi niyang maayos ang naging operasyon na siyang ikinatuwa ng lahat. Bago matapos ang araw ni Hinagaki ay dinalaw nito si Drunken. Nang makarating siya doon, ay may pinaabot si Mikey kay Drunken para kay Hanagaki. Ito ang damit ng Toman Gang, na mahalaga kay Mikey, dahil ito ang unang uniform nito na sumisimbolong isa na siya sa kanila. At pasasalamat na rin sa pagligtas ng buhay ni Drunken. Sinabi din ni Drunken na nasa rooftop si Mikey, at doon nagpasalamat ito sa kanya ng masinsinan. Bago bumalik si Hinagaki sa nakaraan ay pinuntahan niya si Hinata at binigyan niya ng kwentes na may disyong clover at sinabing ingatan niya ito. Nasa kasalukuyan si Hinagaki. At doon nakita niyang buhay ulit si Sendo na may negosyong salon na siyang pangarap niya noon na binanggit niya kay Hinagaki. Nakatanggap naman siya ng tawag mula kay Nota. At sinabing pupuntahan nila si Hinata. Dahil buhay na rin ito sa kasalukuyan. Nang magkita sila'y walang tigil ang luha nito sa pagpatak sapagkat nakita niya na ulit si Hinata sa kasalukuyan. At suot pa nito ang kwentes na binigay niya. Habang magkasama sila sa kotse, ay halos hindi makapagsalita si Hinagaki. Kaya't nagpas siya si Hinata na pumunta sa lugar na pinakapaborito nito. At nang makarating sila dito, ay biglang sinabi ni Hinata na mahal niya peren ang taong nakipaghiwalay sa kanya ng walang dahilan. Naduwag naman si Hinagaki sa isasagot. Kaya't sinabihan na lamang niya si Hinata na hintayin siya sa kotse dahil magbabanyo lang muna ito. Habang nasa banyo, napagtonto niyang siya ang binabanggit ni Hinata na nakipaghiwalay sa kanya. Nabaliktad sa nangyari. Sapagkat si Hinata dati ang nakipaghiwalay sa kanya. Matapos niya sa banyo'y palabas na siya nang bigla niyang nakasalubong ang lalaking dating leader ng Nevyas na si Hanma. At sinabi nitong, akala ko nasa kotse ka. Agad naman nagtaka si Hinagaki sa binanggit nito. Kaya't agad-agad siyang tumakbo papuntang kotse. Dahil sa masamang kutob nito sa inasal ng lalaking nakasalubong niya. Ngunit pagpunta niya sa parking para iligtas si Hinata, ay huli na ang lahat sapagkat may humaharurot ding sasakyan at binangga ang mismong sinasakyan ni Hinata. Agad nagpunta si Hinagaki para iligtas peren si Hinata. Ngunit nagulat siya sa mismong driver ng sasakyang nang bangga sa sasakyan nila. Dahil ang kaibigan din lang nitong si Sendo ang naroon. Humihingi ito ng tawad. At sinabi niya muli ang mga sinabi nito noong nagpatiwakal siya sa rooftop. Doon napagtanto ni Hinagaki at Note na baguhin ulit ang plano sa nakaraang pangyayari. Dahil di peren na bago ang tadhana. Namatay peren si Hinata at Sendo sa kasalukuyan. At nabago lang ang pangyayari. Nagpas siyang babalik si Hinagaki sa nakaraan. At pipiliting kunin ang trono ng gang upang maging pinuno na lang ng Toman. Pero bago siya pumunta sa nakaraan, ay isinama siya ni Note sa isang malaking cell penitentiary sa Tokyo. At doon ay nakita niya si Drunken na nakapihit doon. At pinatawan ng kinakaukulan ng death row. Nang magkaharap sila'y naiyak si Hinagaki. Dahil nakita niya muli si Drunken. Nabuhay sa kasalukuyan. Ngunit nakakalungkot at nasa death row siya ngayon. Agad naman niyang tinanong bakit ito napunta sa ganoong sitwasyon. At sinabi naman ni Drunken na dahil ito kay Kisaki. Nagtaka naman si Hinagaki kung sino iyon. At nabanggit nga ni Drunken na ito rin ang dahilan kung bakit iba na ang landas ng kanilang gang.
Dahil ito na ang bagong humahawak bilang pinuno. Dahil na rin sa inggit ni Kisaki kay Mikey, ay isa-isa ring pinapapatay at sinisira ang mga buhay ng mga malalapit dito. Kaya't binalaan na ni Drunken si Hinagaki na umalis na lamang sa Tokyo. Dahil isa ito sa kanyang pinapapatay. Doon na pagtonto ni Hinagaki na kung hindi dahil sa kanya, ay buhay pa sana si Hinata. Lalong gustong bumalik ni Hinagaki sa nakaraan, upang makilala si Kisaki para pigilan itong makapasok sa grupo ng Tokyo Manjika Gang sa nakaraan. Para mabago ulit at mailigtas ang tadhana sa kasalukuyan. Pagbalik niya sa nakaraan, ay nagkaroon ng importanteng meeting ang Toman. At yun ay ipapakilala ang bagong commander ng 3rd Division, na dating hawak ni Panji noon. Subalit ito'y nakulong dahil sa pagkakasaksak nito kay Osanai. At nung nasa meeting na silay, nagulat si Hanagaki, dahil dito niya na nakilala si Kisaki, ang bagong pinuno ng Tokyo Manjika sa kasalukuyan, na siya ang papalit bilang commander ng 3rd Division. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay maraming tutol sa pagsalang nito sa gang ng Toman. At dahil nga hindi mapigilan ni Hanagaki ang galit sa kasalukuyang nangyari kina Hinata, Sendo at Drunken, ay nasuntok nito si Kisaki na ikinabigla ng lahat. Tumaas naman lahat ng pinuno sa stage. At pinagsabihan si Hanagaki, bakit niya iyon nagawa? Ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Dahil nga sa kasalukuyang pangyayari iyon, bigla namang dumating sa Badchi na commander ng 1st Division ng kanilang gang. At agad sinugod si Hanagaki. At sinuntok ito. Nagkaroon naman ng malay si Kisaki. At binawian niya din ng malakas na suntok si Hanagaki, na siyang nagpawala ng malay rito. Nagalit si Mikey sa inasal ni Badchi. At kung bakit naroon siya sa meeting. Samantalang naban ito at bawal pumunta sa araw na yon. Ngunit nagmatigas si Badchi. At sinabing kaya ito dumalo, ay gusto na nitong umalis na sa grupo. At lilipat na sa Valhalla saka ito umalis. Paggising ni Hinagaki, ay wala na ang kanyang mga kasama. At si Mikey na lang ang natitira. Doon ay sinabi ni Mikey na gusto niyang tulungan siya ni Hanagaki na ibalik sa grupo si Badchi. Pumayag naman si Hanagaki. Ngunit humingi siya ng kondisyon, na kung maibalik niya si Badchi, ay tatanggalin niya din si Kisaki sa gang. Dahil malaking banta ito sa kanila pagdating ng panahon. Oo naman si Mikey sa kanilang napagkasundoan. Matapos ang kanilang usapan, ay nagpaiwan muna si Hanagaki upang maghilamos. Nang bigla siyang may napulot na charm. May nakaipit na litrato doon. At nakita niya ang mga batang litrato ni na Mikey, Drunken, Panji, Badchi, Mitsuya at isa pang bata na may tato sa leeg. Kinabukasan, matapos ang klase ni Hanagaki, ay dumating ang kanyang mga kaibigan. At binati siya ng mga ito, dahil ganap na siyang kasapi ng Tokyo Manjika Gang. Sinabi naman nito na hindi madali ang kanyang pinasok, at hindi niya pa naiintindihan ang cycle nito. Di niya kilala ang ibang grupo ng gang na kalaban ngayon ng Tokyo Manjika Gang. Agad naman pinaliwanag ng isa sa kanyang mga kaibigan kung sino-sino ang may kaugnayan sa kanilang gang. Ang Tokyo Manjika Gang o ang Toman, ay binubuo ng 3 division. Unang division ay hawak ni Badchi bilang 1st Division Commander. Pangalawa naman ay hawak ni Mitsuya, kung saan nakabilang si Hanagaki sa division nito. At ang pangatlong division ay si Kisaki na bagong nominado lamang sa grupo. Sunod naman ay ang kalaban ng Toman na Nevyos, na mas mataas ng 2 henerasyon kesa sa Toman. At hawak ito dati ni Osanai ngunit nang masaksak ito ni Panji, ay iba na ang commander ng mga ito. Pinalitan na rin ang pangalan ng gang. At ginawa itong Valhalla o ang Headless Angel kung kanilang tawagin. Dahil walang nakakakilala kung sino ang tunay na pinuno sa likod nito. Tanging ang commander lamang ang kilala ng lahat. At ito ay si Hanma. Habang sila'y nag-uusap, ay may biglang dumating na senior. Agad naman itong sinita ng isa pang kaibigan ni Hanagaki. Ngunit nabigla ang nagpapaliwanag sa kanila. At sinabing si Kazutora Hanemeya ito, na pangatlong leader ng Valhalla at founder ng Anti-Toman Force. Bigla naman itong ngumiti at hinahanap kung sino si Hanagaki Takemichi sa kanila. Inaya niya si Hanagaki sa hidden base ng Valhalla Gang. At habang sila'y naglalakad papunta sa gusali ay natatakot na si Hanagaki ngunit kailangan niya itong harapin. Pagpasok nila sa hidden base ay nagulat si Hanagaki dahil anden si Badji ngayon at ginugulpi ang 1st Division Vice Captain niya sa Toman Gang na si Chifuyo Matsuno. Isang pagpapakitang gilas neto na buo ang desisyon niyang sumali sa Valhalla. Samantala si Hanagaki naman ay sinama roon upang maging witness sa mga kaganapan roon ni Badji sa pagiging opisyal netong miyembro ng Valhalla. Bago maging ganap na Valhalla member si Badji,
ay muli siyang tinanong ni Gazatura kung talagang bang buo na ang loob nitong sumali sa Valhalla para durugan ang Toman at lalo na ang patayin si Mikey. Nagulat naman si Hanagaki sa mga sinabi ni Gazatura kay Baji. Ngunit yumo rin ito, at sinabi ang dahilan bakit ganoon na lamang ang galit ni Gazatura kay Mikey. Nagbalik nakaraan si Baji noong sila'y bata pa. Masasaya sila ng araw na yon. Nagpatahi pa sila ng sariling gangsuit nila, para sa opisyal na pagtanyag ng Tokyo Manjigang. Pagkatapos nilang magpalitrato, ay nagpasya silang mag-swimming. Lahat sila ay may mga dalang motor. Habang sila'y papunta sa kanilang lakad, ay hinamak ang grupo nila sa daan. At sinabing ang babata pa ng mga para bumuo ng gang group. Binyantaan pa silang pag makita sila sa daan, ay babanatan sila ng mga ito. Hindi na lamang pinansin nila Mikey ang mga ito kaya't kusa silang umalis. Samantala habang binabaybay nila ang kalsada, ay naubusan ng gasolina si Mikey. Dahilan para si Baji ang naatasang pumunta para maghanap ng gas station. Ngunit sa kasamaang palad, ay nakita niya muli ang mga mayabang na gang na nanghamak sa grupo nila kanina. Dito ay pinagdiskitahan na si Baji, ngunit ang pinoprotektahan ni Baji ay ang motor ni Mikey, sapagkat mahalaga ito sa matalik na kaibigan. Bigla namang dumating si Mikey para iligtas ang kaibigan. Kusa nitong sinipa sa harapan ng mga kalaban ang sarili nitong motorsiklo. Nagulat naman ang mga kalaban sa inasal nito, at sinabi niyang ang lakas ng loob nila para sirain ang mahalaga sa kanya. Sisigat na sana ang pinuno nila ngunit sinipa ito ni Mikey na wala ng malay. Humingi din siya ng pasensya kay Baji na kung hindi dahil sa motor niya, ay hindi siya mapapahamak ng ganon. Kinagabihan habang magkasama si Gazatura at Baji, tinanong ni Baji kung saan sila pupunta. Sinabi naman ni Gazatura na isusurprise nila si Mikey dahil birthday na nito. Sinabi naman ni Baji na paano at wala naman silang pera. Ngunit sagot lang sa kanya ni Gazatura na siya ang bahala. Nang makarating sila sa isang motor shop, tinuro ni Gazatura ang motor na balak niyang ibigay kay Mikey na matagal na nitong gusto. At ito ay ang MCV52T na motor. Sinabi naman ni Baji na wala silang pera. Ngunit sagot sa kanya ni Gazatura na ninakawin nila ito. Kabado naman si Baji sa desisyong iyon ni Gazatura. Ngunit umuo na lang ito para sa kasiyahan ng kaibigan. Madaling araw na nang pasukin nila ang motor shop. Matapos nilang tanggalin ang lock, ay umalis sandali si Gazatura para hanapin ang shutter shop at buksan ang main door nang maitakas nila ng maayos ang motor. Habang si Baji naman ay naghahanda na para paandarin ito, ay biglang dumating ang may-ari ng motor shop, dala ang isang wrench na armas nito sa magnanakaw. Agad namang nabalisa si Baji ng papalapit na ito, ngunit nagulat siya sa kaharap. Dahil kuya iyon ni Mikey, na si Mechero. At tinanong ba't siya naroon. Sinabi naman nitong sa kanya ang motor shop na ninanakawan nila ngayon. Bigla namang sumugod si Gazatura sa likod nito. At hindi man lang inalam kung sino iyon. Hinampis niya na agad sa ulo ng mabigat na bolt cutter na agad nitong ikinamatay. Wala namang nagawa si Baji sa nangyari. Agad siyang tumakbo sa katawan nito. Sinabi naman ni Gazatura na umalis na sila. Ngunit sinabi ni Baji na hindi pwede. Dahil ang lalaking napatay niya ay kuya ni Mikey. Di naman makapaniwala si Gazatura. At nabigla rin sa nalaman. Parehas lamang silang takot na takot. At hindi alam ang gagawin. Hindi alam ni Baji kung sino ang sisisihin sa nangyari. Samantalang si Gazatura naman ay walang mukhang bibig kundi si Mikey. Nakasalanan daw nito kung ba't sila nahantong sa ganoong sitwasyon. Kaya't pagdating ng panahon, ay nasa isip lamang nito na maghaiganti at tapusin si Mikey. Naaresto silang dalawa, at sa hindi inaasahan ay naroon si Mikey, tinawag ang pangalan ni Baji. Umiyak ulit si Baji at humingi ng tawad kay Mikey. Hindi naman makapaniwala si Mikey sa nagawa ng dalawang matalik na kaibigan. Matapos nun, ay hindi pa rin alam ni Hanagaki kung paano kumbansihin si Baji na bumalik na sa Toman, sapagkat isa na itong miyembro ng Valhalla. Habang siya ay naglalakad, ay bigla siyang tinawag ni Chifuyo at kinausap sa nangyari kahapon. Sinabi niyang ginagawa lamang ni Baji yun, hindi para durugan ang Toman, kundi si Kisaki ang pakay nito. Dahil may kinalaman siya sa Valhalla, kaya't nagpa siya si Chifuyo na tulungan si Baji ng palihim. Mag-iimbestiga siya sa loob ng Valhalla Group, at si Chifuyo naman ay sa labas. Kaya't kinausap niya si Hanagaki, na tulungan ito sa misyon niya, at tutulungan niya din ito sa kagustuhan niya maging pinuno ng Toman. Matapos ang kasunduan, pinuntahan nila ang unang lead para matumbok nila ang lahat ng pakay ni Kisaki, at doon nalaman nila kay Osanai na isa itong nerd noon.
Nakinumbinsi si Osanay na maging commander ito sa bubuoan niyang gang. At nangakong iangat ito. Hindi naman nabigo si Osanay sa pagpatol sa alok ni Kisaki sa kanya noon. Dahil isang taon siyang naging sikat na commander ng Nebius Gang. Pero nagtapos din ito noong August 3. Nung mga panahong binalak patayin si Drunken. Upang umangat ang ranggo nito dahil gusto niyang makapasok sa Toman. Si Kisaki ang lahat ng nagplano noon. At sinadyang galitin si Paji para tuluyang ipahamak si Osanay. At kinumbinsi niya si Mikey na ipasok siya sa grupo nito. Nangakong tutulungan niya si Paji na makalabas sa kulungan at gawing inosente. Dahil dito, napapayag niya si Mikey sa kanyang alok. Kaya't naging commander ito ng 3rd Division. Na sana ay posisyon niya dapat ngayon. Ang posisyon ni Drunken kung ito ay tuluyang namatay. Matapos ang pagkikipagkite ni Chifuyo at Hanagaki kay Osanay. Doon nila pinagdikit-dikit ang kanilang nalalaman. At napagtantong ang tunay na pinuno ng Valhalla ay si Kisaki. Ngunit hindi sigurado si Hanagaki kung si Kisaki ba talaga. Kaya't nagpa siya itong bumalik sa kasalukuyan. Para kausapin ulit si Drunken sa nalalaman nito. Nang makarating sila sa penitentiary, agad tinanong ni Hanagaki kay Drunken kung sino ba talaga ang pinuno ng Valhalla. Sinagot naman nito ni Drunken na siyang ikinabigla ni Hanagaki. Dahil sinabi nitong ang pinuno ng talaga ng Valhalla ay si Mikey. Ngunit paano nangyari iyon? Pinaliwanag naman ni Drunken na natalo sila sa bloody fight nila sa Valhalla, na mangyayari palang pagbalik ni Hanagaki sa nakaraan. Sinabi rin nitong dito, ay napatay ni Mikey si Gazatura sapagkat pinatay nito si Badji. Kaya't matapos iyon, ay pinagsama na ni Mikey ang Toman at Nebius, at siya ang pinaka naging pinuno.